So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po, mga minamahal. Nagsalita na nga po itong si Vice President Sara Duterte. Ukol nga po dito sa kanyang nalalaman at sa kanyang walang kwentang opinyon. So ngayon, ang sabi niya, hindi pala sabi, talagang pinagtanggol niya po, mga minamahal, ang kanyang palalabs. Kumbaga sa madaling sabi, hindi adik yung asawa ko. Ano pala, hindi drug smuggler yung asawa ko. Inosente yung asawa ko. Naknang yawang yan, tapos nanlalalaki. Hoy, yan yung sabi ni 'di ba? Yung isang vlogger na laging may face mask, si EP. 'Di ba? Yan yung sabi ni EP na itong si VP daw ay nanlalalaki. Pero ngayon nakita natin na kahit papaano, mahal pala ni Sara Duterte ang kanyang Diyosawa. So ngayon nga po guys, nagsalita itong si VP. At ang sabi niya, ito daw po ay bunga ng political harassment. Sayin natin sabi dito ni Sara Duterte, lahat ng ito ay political harassment. Yan. Political attacks. Nakikita nyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd. Alam nyo, napakasinungaling talaga ni Sara Duterte, no? Lumabas daw tong mga atake na to nung nag-resign siya bilang Department of Education Secretary. Hindi po yung totoo, mga minamahal. Itong kasong to, 2018 pa po ito. 'Di ba? Masasabi mong political harassment kung nag-iimbento ng kwento. 'Di ba yung mga personal attacks? Yung political harassment nga, dapat si PBBM yung magsalita niyan kasi siya yung binigyan nyo ng pulboronic video. 'Di ba? Pansin nyo si Digong. Every time na meron siyang mga kaaway, ano yung ginagawa niya? 'Di ba lahat ini-involve niya sa droga? Si De Lima, si Arshirto, si Jimmy Guban, si De Lima nga, nabanggit na natin. 'Di ba? Ini-involve niya sa droga yung mga nakakaaway niya. Ewan ko lang kung ako lang yung nakakapansin nun. Pero, 'di ba? Literal talaga na yan yung ginagawa ni Digong. Once nakaaway niya, ini-involve niya sa droga. Tingnan niyo nga yung recent na pang-aatake kay PBBM. Kasi guys, nagkaroon na po ng pattern May pattern kay De Lima, may pattern kay Arshirto. Tapos kay PBBM, tapos ngayon kay Jimmy Guban. 'Di ba once na nakaaway niya or ayaw niya, lagi niyang ini-involve sa droga. See? Yun yung political harassment. Hindi, may mas malala pa doon, mga minamahal. Yung mga tinigbumbum ninyo. Yun yung totoong political harassment, yung humigit kumulang 30,000 overall sa record. 'Di ba ng hindi naman siya nasa record ng PNP kasi yung nasa record ng PNP humigit kumulang 7,000 lang. Pero estimated po nasa 30k yung mga namatay noong panahon ni former President Duterte dito nga po sa Bloody Drug War campaign. Yun yung totoo, mga minamahal, na political harassment. 'Di ba? Mga tarantado talaga to. Nagsisinungaling pa. Lumabas siya nung umalis ako sa DepEd. Inulit ko na sa inyo hindi po siya lumabas nung umalis siya sa DepEd, bagkos yung issue na to ay yung 2018 pa kasi wala nga pong closure. 'Di ba? Walang closure, mga minamahal. Lumabas siya noong nagsasalita na ako kung ano ang dapat ginagawa para sa ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan at yung problema ng mga tao sa mahal na pagkain. Yun talaga yung basic na problem at basic need ng taong bayan. Alam nyo, mga minamahal, i-search nyo na lang yung poverty incidence. Ngayong 2023, bumaba po siya ng 10.9%. Sa panahon ni Duterte, umabot po yan ng 16%. Mga minamahal, i-search nyo yan yung datos. Yung 2023 ngayon, mga minamahal, 10.9% po yung poverty incidence.
Nung panahon nila Duterte, umabot po yan ng 16. Diba? At saka mga minamahal, ewan ko ba dito kung paano niya nasingit yung kahirapan, yung poverty sa issue ng droga. Yung pinag-uusapan natin dito is yung issue ng droga. Yung pagkaka-involve ng asawa mo, 'di ba, ng kapatid mo na si Pulong Duterte dito nga sa drug shipment smuggling. 'Di ba? Yun yung issue dito. Bakit ang bilis mong mag-divert sa isang issue? Hindi pa nga natatapos yung pinag-uusapan natin. O para mas malinaw mga minamahal, ito. Pakinggan natin tong sinabi ni Kaindayan. Political harassment. Yan po ang tingin ni Vice President Sara Duterte sa pagdawit sa kanyang kapatid at asawa sa pagpupuslit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu noong 2018. Ako mga minamahal, hindi mo kailangan Sara Duterte na linawin yung asawa mo, yung kapatid mo, or yung sarili mo. Talaga mga minamahal, hindi niya kailangang linawin yun. Kasi ang kailangan natin dito, marinig mismo yung side ng kapatid mo at ng asawa mo sa pagdalo sa Quad Committee. Yun yung kailangan namin. 'Di ba? Parang nagkakaroon ng batuhan ng idea. At saka mga minamahal, isipin nyo paano din magsasalita itong si Jimmy Guban ng against kila Duterte, nung na-cite and contempt siya, according to sa paglalahad ni Jimmy Guban, diba? Mayroong isang taga Blue Ribbon Committee na pumasok mismo sa kanyang silid nung na-cite and contempt siya. Tapos dinuro-duro. Ano yung sabi? Huwag daw banggitin ang pangalan ni Pulong, ni Michael Yang, at ng asawa ni Vice President Sara Duterte. Pag binanggit daw yan, syempre yung pamilya niya mapapahamak. Sino ba naman ang gusto ang mapahamak ng pamilya? So, ito yung nakakatawa mga minamahal. Kasi si Duterte na din mismo yung nagsabi na after daw ng session, nung naganap nga po yung, yung hearing noon sa Senado Kamara, after daw po ng session, dapat ikulong itong si Jimmy Guban. Nagtanong si Albayalde kasi siya na yung PNP chief noon. Sabi ni Albayalde, anong grounds kung bakit natin ikukulong? Sabi ni Duterte, hindi, ikulong mo yan. Kasi nag-aala lawyer, nag-aala abogado itong si former President Duterte. Siya po yung presidente nung panahon na yun. Pangit yun. Di ba? Tapos ipapasalvage mo pa. Gusto mong dalhin doon sa sa Cavite. Di ba? Gusto mong isako. Tama ba yun? Diba? Nauna nang itinanggi ni na Congressman Paulo Duterte at Second Gentleman Attorney Mans Carpio ang akusasyon. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Si Pulong, si Mans, sa pagdawit ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, kina Representative Paulo Duterte at Attorney Mans Carpio sa pagpupuslit umano ng 6.8 billion peso shabu shipment noong 2018. Sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi raw siya makakapagbigay ng pahayag sa ngalan ng kapatid at hinayaan niya raw magsalita kaugnay nito ang second gentleman. Pero ayon sa Vice Presidente, political harassment ito. Hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, sa madaling sabi, kung ano yung tinanim, siya din talaga yung aanihin. Yun yung hindi nyo matanggap kasi ang akala nyo, forever in power kayo. Diba? political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat. Anong lumabas siya nung umalis sa DepEd? 2018 pa to lumabas. Pilit nyo lang pinatay yung issue. Kasi pinakulong nyo na si Jimmy Guban. 'Di ba? Pinatahimik nyo na. Kasi sabi nyo, parang nagiging threat sa inyo, 'di ba? Kasi siya mismo yung yung nakakita, yung sa magnetic filter, 'di ba? Na mayroong laman na humigit kumulang 3.4 billion na shabu. 'Di ba, mga minamahal? Nagawa natin.
para sa ating bayan. Sinagot din ng bise ang datos ng Department of Budget and Management na kabilang ang Office of the Vice President sa mga ahensyang may bababang budget utilization rates as of June 2024. Ang alam ko ang lowest is the House of Representatives eh. Sila yung lowest utilization rate. So, sila siguro muna yung unang-una magpresenta ng kanilang catch-up plan. Sa mga nakalipas na araw, umugong ang usap-usapan ng umano'y impeachment laban kay VP Sara matapos sabihin Wala na yan yung impeachment na yan kasi napag-usapan na natin yan. Impeachment dapat nga kuha ko lang yung masusunod, gusto nating ma-impeach kaso hinahanapan din natin ng grounds. 'Di ba ganun dapat? Kapag meron kayong i-impeach, hanapan niyo ng grounds. Hindi yung magpapaano kayo, kunyari, dito kay Jimmy Guban, ano yung nangyari? Pinakulong ninyo, pero hindi alam kung ano yung grounds. Ay, oo, mga minamahal. Ito sinabi yan ni former President Duterte. Sinabi niya yan, mga minamahal. Hindi po tayo nagsisinungaling. Sinabi po yan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Wait lang, ito Kasi guban pa na aresto ko. So right after the session, you arrest him. narinig nyo, right after this session, you should arrest him. Pero, pakinggan nyo. Sabi ni Albayalde, what ground? Just arrest him. Sabi ni Albayalde, what grounds? Sabi ni Duterte, just arrest him. Tama ba yun? Yung ganong mindset? Wala naman palang grounds? Papa-aresto ninyo? Ikaw ata yung addict. Diba? 5 years ago na to, mga minamahal. Tong balitang to, ulitin natin. Kasi guban pa na aresto ko. So right after the session, you arrest him. Sabi ni Albayalde, what ground? Just arrest him. Bring him to the NBI. Tawagan mo nga kung aresto na ba? Na-aresto na? Sabi, dali mo doon sa Cavite, ihulog doon sa... Sa kabila ng utos na ito, Nagbanta pa. Dalhin mo dun sa Cavite, ihulog mo dun sa... may threat dun. Ano yung threat dun? Balak niyang ipatigi-bumbum. Itong si Guban. Pero dinaan niya lang sa pa-joke-joke. Pero yung joke ni Digong napaka-dark niyan. Tapos yung mga uto-utong Pilipino, tawang-tawa pa. Uulitin ko ano yung ginawa niya sa COA noon. 'Di ba? Tinrethend niya. Sabi niya, sige, isasako namin kayo. Kaya yung COA hindi po nag-imbestiga sa salin nila. Tingnan nyo, up to this moment, wala pa din silang nilalabas sa salin. Yung huling salin nila, 2017 pa. 'Di ba mga minamahal? Syempre kahit naman sino, 'di ba? Nag-joke na presidente 'yon. Napaka-powerful ng presidente. Alangan naman kumalaban ka pa. Kasi dalawa lang yung papupuntahan dyan eh. It's either ikaw or yung pamilya mo. Pwedeng patay or pwedeng buhay. Diba? Depende na lang sa taya kung ano yung kapalaran mo. Napakadumi talaga ng politika, mga minamahal. Yan yung totoo. Sobrang dumi. Diba nakakaloka itong si Digong? Siya na mismo yung nag-amin, diba? Na... Itong si Albayalde, hindi alam kung ano yung anong grounds. Basta pinaaresto lang ni Digong. Mali po yun. Maling-mali yun. Kaya nga kami, 'di ba, gusto naming ma-impeachment si Sara Duterte, pero naghanap din kami ng grounds. Yun yung tama, yung hanapan mo ng grounds kung bakit mo ipapa-impeach. O pwede din maging grounds yung 125 million. Pasok sa graft and corruption yun. 'Di ba, mga minamahal? Pero syempre, kailangan imbestigahan din muna. Lihitin mo dapat. Itong sila Digong wala eh. Pinasakamay yung batas. Ganun sila. Kaya nga sabi ko, grabe eh. Grabe sila mambaboy. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, political harassment. Anak ng tokwa yan. Ang political harassment yung ginawa nyo kay Trillanes. Ano yung ginawa nyo kay Trillanes? Ginawa nyo ng mga fabricated stories. Si Leni Robredo, tinawag nyong kabet, malandi, bobo. Political harassment yun.
Yung tipong gustong sampalin kaliwat kanan ni former President Duterte itong si Lenny. Political harassment. Yun yung totoong political harassment. Yung ginawa nyo kay PBBM. Na may palabas kayong video-video na addict. Yun yung political harassment. Di ba? Pangina na ito. Na bisto lang kayo, political harassment agad. Utak nyo may mga ubo. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.